And Ukraine claims to have hit more than 40 Russian bombers in what the country's security. Ukraine has launched a massive drone attack on Russian aircrafts. Ukraine says it carried out large-scale drone attacks on multiple air bases, including some thousands of miles inside Russia. It says Operation Spiderweb caused $7 billion in damage. Isang napakalaking kahihiyan ang sinapit ng Russia matapos wasakin ng Ukraine ang higit 40 military aircraft sa loob ng 5 airbase sa kanilang teritoryo. Naganap ang drone strike noong Hunyo 1, 2025 sa ilalim ng operasyong tinawag ng Ukraine na Operation Spider's Web. Ayon sa AP News, ito ang pinakamalaking pinsala sa Russian Air Force mula noong World War II. Gamit ang maliliit pero epektibong drones, nakapasok ang Ukraine sa depensa ng Russia nang hindi namamalayan. Ang operasyon ay sinabing ginugulan ng halos 1.5 taon ng paghahanda ng Security Service of Ukraine o SBU. At ito ay isinagawa mismo sa loob ng teritoryo ng Russia, isang napakalaking tagumpay sa larangan ng modernong digmaan. Ayon sa mga report tungkol sa Operation Spider's Web, 5 pangunahing air bases ang tinarget ng mga drone strike. Kasama rito ang Jagilevo sa Ryazan, Belaya sa Irkutsk, Olenia sa Murmansk, Ivanovo-Severny, at Ukrainka sa Russian Far East. Ang mga airbase na ito ay tahanan ng mga nuclear-capable bombers ng Russia tulad ng Tu-95 at Tu-22M3. Kasama rin sa nasira ang ilang A-50 airborne radar aircraft na sobrang mahalaga sa command and control operations. Tinatayang 40 eroplano ang winasak o seryosong nasira sa sabay-sabay na pag-atake ng drones. Ang mismong backbone ng Russian Air Force ay pinulbos sa loob ng isang gabi. Ayon sa Ukrainian officials, ang operasyon ay isinagawa gamit ang mga FPV o First-Person View drones. Ito ay mga murang drone na binago para maging highly destructive weapon na kayang pasabugin ang isang buong bomber. Ang pinakamatinding bahagi, hindi ito inilunsad mula sa Ukraine kundi mula sa loob mismo ng Russia. Gamit ang mga truck, itinago ng mga Ukrainian agents ang drones sa mga kahoy na crates para hindi mahalata ng radar. Pagdating sa target na airfields, sabay-sabay na pinakawalan ang mga drones patungo sa mga eroplano. Dahil dito, hindi nakaporma ang Russian Air Defense at nasira ang maraming kagamitan bago sila makaresponde. Sa ulat ng New York Post, tinatayang nasa $7 bilyong ang kabuuang pinsalang dulot ng operasyon. Kasama rito ang 10 Tu-95 bombers, 5 Tu-22M3, 2 A-50 AWACS at ilang Il-76 at Su-24 aircraft. Ang Tu-95 ay bahagi ng nuclear deterrent ng Russia, kaya't napakalaking kawalan ito sa kanilang strategic capability. Ang A-50 naman ay nagsisilbing mata at tainga ng Russian Air Force sa himpapawid. Ang pagkawala ng mga ito ay malaki ang epekto sa kakayahan ng Russia sa surveillance at real-time coordination. Para sa isang bansang may air superiority tulad ng Russia, ito ay literal na pagbagsak ng kanilang kalangitan. Sa isang analysis ng Institute for the Study of War, ang ataking ito ay nagpapakita ng paglakas ng Ukraine sa larangan ng asymmetric warfare. Ibig sabihin, kahit kulang sila sa mga jet fighter at missiles, kaya nilang umatake gamit ang mas murang teknolohiya. Ang mga drone ay mas mahirap ma-detect, madaling gamitin, at kayang makapinsala ng higit sa inaakala. Hindi kailangan ng high-tech Air Force para makasira ng bilyong halaga ng eroplano. Ito ay malinaw na aral hindi lang para sa Russia, kundi para sa buong mundo. Ang giyera sa modernong panahon ay nasa kamay na ng teknolohiya at katalinuhan. Hindi pa nagbibigay ng buong detalye ang Kremlin tungkol sa laki ng pinsala, pero maraming Russian bloggers ang galit. Ayon sa mga independent military channels sa Russia, total failure of defense ang nangyari. Isa pang posibilidad ay may sabwatan mula sa loob. Maaaring may mga pro-Ukrainian operatives sa Russian side. Pinagdududahan ngayon ang kakayahan ng FSB, ang Russian Intelligence Agency, na pigilan ang ganitong klaseng operasyon. Maging ang kilalang pro-Kremlin blogger na si Rybar ay nagsabing may massive security collapse sa loob. Ang epekto ay hindi lang pisikal, kundi pati moral at psychological sa buong military hierarchy ng Russia. Kasabay ng tagumpay ng Ukraine, nagsagawa rin ng matinding drone assault ang Russia laban sa Ukraine. Ayon pa rin sa AP News, mahigit 100 Shahed-type drones ang inilunsad ng Russia laban sa mga lungsod ng Kyiv, Dnipro at Zaporizhzhia. 12 sundalong Ukrainian ang namatay
habang higit 60 wounded sa atake. Para sa ilan, ito ay retaliation ng Russia, pero hindi ito sapat na kapalit ng mga nawalang aircraft. Sa taktikal na pananaw, luging-lugi ang Russia dahil nawala ang kanilang strategic bombers na hindi basta mapapalitan. Habang patuloy na tumatagal ang giyera, lalong lumalalim ang sugat na tinatamo ng magkabilang panig. Ang epekto ng Operation Spider's Web ay hindi lamang ukol sa nasirang mga eroplano. Ito rin ay isang senyales ng lalim ng intelligence network ng Ukraine sa loob ng Russia. Kung kaya nilang mag-deploy ng drone launchers at magplano ng sabayang atake sa 5 airbases, anong susunod? Pwedeng ibig sabihin nito ay may mga aktibong sleeper cells ang Ukraine sa loob ng Russia. At kung totoo ito, mas malawak pa ang saklaw ng digmaan kaysa sa iniisip ng karamihan. Hindi na lamang ito conventional warfare. Ito ay intelligence, psychological, at cyber warfare na rin. Ang tanong ngayon, paano napabayaan ng Russia ang ganitong klaseng sabay-sabay na pag-atake? May mga nagsasabing abala ang Russia sa pagpaplano ng peace talks sa Istanbul, kaya naging kampante. Ayon sa mga ulat, ilang araw bago ang atake ay abala si Russian Defense Minister Shoigu sa closed-door meetings. Marahil ito ay sinadyang timing ng Ukraine para maisahan ang Russia. Sa ganitong mga pagkakataon, timing at presisyon ang susi ng tagumpay at dito sila nagiging panalo. Isang mapanlinlang pero napaka-epektibong hakbang mula sa Ukraine. Marami rin ang nagtataka, bakit hindi na-intercept ng radar o missile defense systems ang mga drone? Ayon sa mga eksperto, ang mga FPV drones ay low-flying at sobrang liit, kaya mahirap ma-detect. Wala rin itong heat signature o electronic signal na madaling mahuli ng radar systems. Bukod dito, sabay-sabay ang pagdating ng drones, kaya nalito ang command structure ng mga airbases. Ang ilan sa mga airbase ay wala ring sapat na counter-drone systems na aktibo sa panahong iyon. Ipinapakita nito ang kahinaan ng Russia pagdating sa drone warfare defense. Ang ganitong klaseng tagumpay ay may malalim na epekto sa moral ng Ukrainian forces. Ipinakita nila sa mundo na hindi sila kailanman maituturing na underdog. Sa kabila ng kanilang limitadong resources, kaya nilang tapatan ang isang superpower. Ito ay malinaw na patunay na determinasyon, innovation, at strategic thinking ang tunay na sandata sa modernong digmaan. Ang drone strike na ito ay magpapalakas ng loob hindi lang sa militar, kundi pati sa buong bansang Ukraine. Isang malaking simbolo ng pagbangon at paglaban. Ayon sa ulat ng Kyiv Independent, isa sa mga tagumpay ng operasyon ay ang pagwasak sa airbase ng Olenia. Ang Olenia Airbase ay kilalang ginagamit sa mga long-range patrol at nuclear strike drills ng Russia. Isa itong high-security facility, ngunit nabutas ito ng murang FPV drones. Ang tagpong ito ay simbolo ng kahinaan sa depensang inilalagay sa mga strategic assets. Kung ang ganitong klaseng base ay kayang pasukin, mas lalong tumitindi ang takot ng Russia sa susunod. Isang bagay na hindi nila inaasahan mula sa bansang tulad ng Ukraine. Ang paggamit ng Ukraine ng FPV drones ay maihahambing sa paggamit ng mga guerrilla weapons noong nakaraan. Ito ay low-cost, high-impact strategy na lumalampas sa traditional way of warfare. Habang abala ang Russia sa pagpaparami ng kanilang mga missile at artillery, tahimik na nag-iipon ang Ukraine ng kaalaman. Hindi ito labanan ng dami ng ammunition, kundi ng utak at teknolohiya. Habang umaasa ang Russia sa dami, ang Ukraine ay umaasa sa presisyon. At sa pagkakataong ito, mas epektibo ang tinatawag na quality over quantity. May mga lumabas ding ulat na ang mga ginamit na drone ay gawa mismo sa Ukraine. Sa kabila ng patuloy na opensiba ng Russia, patuloy rin ang innovation ng Ukrainian defense industry. Ang mga FPV drones ay binuo mula sa murang components, pero sinanay para sa complex missions. Ito ay malinaw na hakbang upang maibalanse ang kalamangan ng Russia sa teknikal na kagamitan. Hindi ito pangkaraniwang mga laruan. Ito ay smart weapons na kayang magbago ng takbo ng giyera. At sa pamamagitan ng lokal na produksyon, tuloy-tuloy ang supply kahit sa gitna ng kaguluhan. Samantala, dumaranas ng kahihiyan ang Russian Ministry of Defense dahil sa kabiguang ito. Ayon sa mga observer tulad ng ISW, nawawala na ang kumpiyansa ng maraming opisyal kay Minister Shoigu. May mga panawagan na sa Kremlin na tanggalin siya sa pwesto at palitan ng bagong leader militar. Nananatili siyang tahimik, habang ang mga video ng nasirang mga eroplano ay kumakalat online. Ang propaganda ng Russia ay ngayon tila bumabalik sa kanila bilang bangungot. Hindi nila maitatanggi ang mga nasirang bomber na dating ipinagmamalaki. Para sa international community,
Ito ay isang wake-up call ukol sa papel ng drone technology sa hinaharap. Ayon sa ulat ng Defense One, ang mga bansang tulad ng Iran, Israel at Taiwan ay aktibong nag-aaral ng insidenteng ito. Makikita rito na kahit ang pinakamalalaking bansa ay pwedeng tamaan ng simpleng drone strike. Ang tanong ay, handa ba ang mundo sa ganitong klaseng modern warfare? Lumalabas ngayon na ang susi sa depensa ay hindi missile, kundi drone counter systems. At kung hindi ito matutugunan, mas maraming airbase pa ang maaaring tamaan. Ang Ukraine, sa kabila ng hirap sa resources, ay patuloy na nagpapakita ng strategic brilliance. Hindi ito unang beses na sinorpresa nila ang Russia gamit ang long-range attacks. Mula sa pag-atake sa Kerch Bridge hanggang sa mga oil depot sa Belgorod, paulit-ulit na pinapakita ang katalinuhan. Ngunit ang Operation Spider's Web ay ang pinakamatinding demonstrasyon ng kanilang abilidad. Ito ay kombinasyon ng intelligence, timing, at psychological warfare. At ngayon, muling nailagay ang Russia sa defensive mode. Ang epekto nito sa frontline war ay hindi rin dapat baliwalain. Habang abala ang Russia sa pag-aayos ng kanilang airbases, may pagkakataon ang Ukraine na umabante. Mababawasan ang air support sa mga land operation ng Russia, lalo na sa Kharkiv at Donetsk. Bukod pa rito, bababa ang moral ng mga sundalong Ruso sa field na umaasa sa air cover. Habang nagkakagulo sa itaas, maaring gamitin ito ng Ukraine upang makuha ang momentum sa lupa. Isa itong domino effect na posibleng sumira pa sa mas malaking bahagi ng estratehiya ng Moscow. Hindi malabong sundan pa ito ng mga katulad na operasyon. Kung epektibo sa 5 base, maaaring ulitin sa iba pang airfields sa Siberia o Crimea. Ito ay senyales sa mundo na ang Ukraine ay hindi na lamang nagtatanggol kundi agresibong sumusugod. Isa na silang active player sa larangan ng unmanned warfare. Ayon sa Kyiv Post, may binubuong mas malaking drone fleet para sa susunod na strike. At kung hindi matuto ang Russia, mas matitinding pinsala pa ang darating. Sa dulo, malinaw ang mensahe ng Operation Spider's Web. Kahit gaano kalaki o kayaman ang isang bansa, hindi ito ligtas sa maliit ngunit matalinong kaaway. Ang larangan ng digmaan ay nagbago mula sa mga tangke at fighter jets patungo sa murang drones na may matalas na target. Ang giyera ngayon ay laban ng katalinuhan, innovation at teknolohiya. At sa labanang ito, malinaw na ipinakita ng Ukraine na sila ay handang lumaban, handang sumugod at handang manalo. Isang mahigpit na babala sa Russia, hindi kayo ligtas kahit sa sarili ninyong bakuran.